Noong unang panahon, nagkaroon ng digmaan sa langit nang matuklasan ng mga immortal na may kapangyarihan silang pumatay sa isa't isa. Sa panahon ng digmaang ito, isang mahusay na sandata na tinatawag na Papyrus Bow ang nawala sa mundo ng mga tao. Ang mga nagwagi sa digmaang ito ay naging mga Diyos, habang ang mga natalo ay naging mga Titans na ngayon ay nakakulong sa bundok ng Tartarus. Isang dalagang orakulo ang nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Tinanong siya ng kanyang mga kasama kung anong pangitain ang nakita niya, at sinabi niya sa kanila na nakita niyang pinakawalan ni Haring Hyperion ang mga Titans mula sa kanilang selda. Naniniwala siya na nais ng hari na hanapin ang Papyrus Bow upang mamuno sa sangkatauhan. Sa sandaling iyon, ang malaking hukbo ni Haring Hyperion ay nagmarcha patungo sa mga tarangkahan, at ang hari mismo ay pumasok. Hiniling ng hari na makita ang orakulo, ngunit pinigilan siya ng pari, na nagbabala sa kanya na magdudulot ito ng galit sa mga Diyos kung gagawin niya ang kanyang ninanais. Hinihiling ni Hyperion sa pari na sabihin sa kanya kung nasaan ang mga Diyos noong ang kanyang anak at asawa ay namamatay at kapag siya ay nagdarasal araw-araw. Pagkatapos ay sinunog niya ang kaawa-awang lalaki pagkatapos na hindi makatanggap ng isang nakakumbinsi na sagot. Ipinapahayag niya na tatapusin niya ang paghahari ng mga Diyos. Sa isang lugar sa Hellenic village, si Theseus ay doon nakatira kasama ang kanyang ina. Isang araw, ang mga bantay ng nayon ay nagpatunog ng mga kampana, at ang lahat ay nagtitipon sa sentro ng nayon. Ipinaliwanag ng isang commander na si Helios na sinakop ni Hyperion ang Sibylline Monastery at malapit nang sasalakayin ng kanyang hukbo ang nayon, kaya dapat silang lahat ay lumikas sa Mount Tartarus sa likod ng malaking pader. Mabilis na nagsimulang lumikas ang mga taga-nayon, ngunit si Theseus at iba pang mga magsasaka ay napilitang manatili dahil sa kanilang hindi gaanong marangal na dugo. Dahil dito, nakipag-away si Theseus sa isa sa mga sundalo, si Lysander. Nilabanan niya ang 5 sundalo ng sabay-sabay at nagawa niyang makuha si Lysander. Lumapit si Helios upang makipag-ayos at ipinangako niya kay Theseus na titiyakin niyang ligtas na dadalhin ang mga magsasaka kinabukasan, pagkatapos nito ay pinakawalan niya si Lysander. Pagkatapos ay hiniling ni Helios kay Theseus na sumama sa kanya, ngunit tinanggihan niya sila, na nagsasabi na hindi sila mapagkakatiwalaan at itatapon ang kanyang uri kung kailan nila gusto. Pagkatapos ay pumunta si Theseus sa kanyang guro, isang matandang lalaki, na nagsabi sa kanya na hindi siya aalis sa nayon upang mamatay ng mabagal na kamatayan. Sa halip, nanaisin niyang mamatay kaagad sa kamay ng hukbo ni Hyperion. Hinihikayat niya si Theseus na humawak ng armas laban sa kasamaan. Nang gabing iyon, habang natutulog ang matanda, nakaramdam siya ng presensya at mabilis na nagbago sa kanyang tunay na anyo ng Diyos na si Zeus. Ang kanyang stalker ay ang kanyang sariling anak na babae, si Athena, na nagtanong sa kanya kung bakit siya gumugugol ng maraming oras sa pag-impluwensya kay Theseus. Inamin ni Zeus na si Theseus lamang ang maaaring mamuno sa hukbo ng mga lalaki laban sa hukbo ni Hyperion, ngunit sa kanya pa rin ang desisyon kung ano ang pipiliin niya. Matapos ilikas ng hukbo ang mga high-blooded nobles, iniwan nila si Lysander kasama ang iba pang mga commander para protektahan ang mga magsasaka. Si Lysander, gayunpaman, ay pinatay niya ang kanyang mga kasamahan at nagmamadaling lumapit kay Haring Hyperion upang sumailalim sa kanyang utos. Walang pakialam si Hyperion sa isang traidor. Wala siyang pakialam sa mga babae, armas, at impormasyong iniaalok ni Lysander at gusto lang niyang malaman kung saan nakatago ang orakulo, dahil siya lang ang nakakaalam ng Papyrus Bow. Sa huli, gayunpaman, nagpasya si Hyperion na buhayin si Lysander sa isang kondisyon. Inutusan niya ang kanyang mga kawal na alisin ang pagkalalaki ni Lysander dahil hindi na kailangan ng mundo ang mga duwag na tulad niya para maisilang. Kinabukasan, habang papunta si Theseus sa mga burol upang magsanay ng kanyang sibat, napansin niya na ang kanyang nayon ay nasusunog. Nagmamadali siyang pumunta sa pinangyarihan upang malaman na ang hukbo ni Hyperion ay sumalakay at pinapatay ang mga tao sa kanyang nayon na napilitang manatili. Nakita rin niya ang 2 sundalo na papatayin ang kanyang ina. Si Theseus ay umuungal sa galit at pinatay ang ilang sundalo sa pag-asang mailigtas siya, ngunit kalaunan ay napigilan siya ng ilang mga sundalo. Pagkatapos ay kinuha ni Haring Hyperion ang isang punyal at nilaslas ang lalamunan ng kanyang ina sa harap mismo ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Theseus sa minahan ng asin bilang isang alipin. Mula sa Mount Olympus, pinapanood ng mga Diyos ang pag-atake ng hukbo ni Hyperion sa bawat monasteryo para mahanap ang Papyrus Bow.
Si Zeus, gayunpaman, ay nagpapaalala sa ibang mga Diyos ng panuntunan na hindi sila maaaring sumali maliban kung ang mga Titans ay pinakawalan ng mga tao, at binabalaan sila na kung sila ay tumulong o makikialam sa mga tao, sila ay parurusahan ng kamatayan. Isang araw, ang apat na orakulo ay nakuha at dinala sa parehong bilangguan kung saan ikinulong si Theseus. Ang birhen na orakulo ay hindi sinasadyang nahawakan ang kanyang mga binti at nakita ang isang pangitain na nakatayo siya kasama si Hyperion sa mga guho ng Greece. Pagkatapos ay mabilis siyang pumunta sa iba pang mga bilanggo at sinabi sa kanila na ngayong gabi ay dapat silang tumakas. Sa gabi, habang ang apat na orakulo ay nagsasagawa ng kanilang ritual, sila ay nilapitan ng mga gwardya, at sa sandaling iyon, pinamamahalaan nilang patayin sila. Tatlo sa mga orakulo ang nananatili upang protektahan ang birhen na orakulo mula sa sinumang humahabol. Pinalaya si Theseus ng isang birhen na orakulo, si Phaedric kasama ang iba pang mga bilanggo, at lahat sila ay nakatakas sa bilangguan. Kinaumagahan, si Stavros, isa sa mga nakatakas na bilanggo, ay nakakita ng isang barkong mangangalakal, at sa gayon ay plano nilang lahat na nakawin ito at tumungo sa hilaga upang talunin si Hyperion minsan at para sa lahat. Gayunpaman, sa sandaling marating nila ang lugar upang nakawin ang barko, napagtanto nila na puno ito ng mga sundalo ni Hyperion. Isang labanan ang naganap kung saan sila ay tunay na matatalo. Sa kabila ng babala ni Zeus sa ibang Diyos na huwag makialam, tumalon si Poseidon mula sa Mount Olympus patungo sa dagat upang lumikha ng isang pagtaas ng tubig na sumisira sa anumang bagay na matatamaan nito. Ang mga sundalo ay natangay kasama ang barko, habang si Theseus at ang kanyang grupo ay naligtas salamat sa mga pangitain ng orakulo. Nang maglaon, tinanong ni Theseus si Phaedra kung ano pa ang nakita niya sa kanyang mga pangitain, at sinabi niya sa kanya na yayakapin niya si Hyperion. Sinabi rin niya sa kanya na nakakita siya ng isang katawan. Sinabi sa kanya ni Theseus na ang kanyang ina ay namatay kamakailan. Sinabi sa kanya ni Phaedra na dapat nilang bigyan siya ng tamang libing, dahil hinihingi ito ng kanyang pananampalataya, at sa gayon ang grupo ay bumalik sa nayon ni Theseus. Sa kabilang banda, inutusan din ni Hyperion si Minotaur na sundan ang birhen na orakulo, at inutusan niya ang iba pang mga sundalo na patayin ang sinuman sa nayon. Matapos ilibing ang kanyang ina sa templo, sinabi ni Theseus ang kanyang huling pamamaalam sa nayon at sinira ang templo. Nang hampasin niya ang bonte ng templo gamit ang hammer, bigla niyang nakita ang papyrus bow. Noon lang, inatake siya ni Minotaur. Sa labas, napapaligiran din ng mga sundalo ang kanyang mga kasama. Matapang na nakipaglaban si Theseus kay Minotaur, at sa kabila ng sugat sa kanyang braso, nagawa niyang talunin si Minotaur at putulin ang ulo nito. Pagkatapos ay lumabas si Theseus at ginamit ang papyrus bow para patayin ang mga sundalong nakapaligid sa kanyang mga kasamahan. Matapos masiguro ang kanilang kaligtasan, nawalan ng malay si Theseus. Kinaumagahan, nagising siya sa paggamot ni Phaedra sa kanyang mga sugat. Sinabi ni Phaedra sa kanya na siya ay nalason ngunit ngayon ay ayos na siya. Ang dalawa sa kanila ay nahulog sa pag-ibig, at sila ay natutulog ng magkasama. Sa paggawa nito, binitawan ni Phaedra ang kanyang posisyon bilang birhen na orakulo at nawala ang kanyang kapangyarihan sa paningin. Nang maglaon sa araw na iyon, si Theseus, kasama sina Phaedra at Stavros, at ang monghe, ay tumungo sa kung saan nagkampo si Hyperion upang tapusin siya at tapusin ang kanyang pagdurusa. Gayunpaman, wala silang mahanap na tao doon. Sa gitna, nakita ni Phaedra ang isang ulo ng kalabaw sa loob kung saan ang kanyang mga kapatid na oracle ay nakulong at nasunog. Umiiyak siya sa kanilang paghihirap. Ang monghe ay nagalit at naglakad papunta sa itaas, walang kaalam-alam na ito ay isang bitag. Sinubukan siyang pigilan ni Theseus at Stavros, ngunit huli na ang lahat dahil napapalibutan na sila ng mga tauhan ni Hyperion. Sa panahon ng kaguluhan, nahulog ang papyrus bow na hawak ni Theseus dahil sa isang aso. Si Ares, ang Diyos ng digmaan, ay lumitaw at pinatay ang lahat ng kaaway na nakapaligid sa kanila. Lumilitaw din si Athena, binibigyan ng mga lalaki ng 2 kabayo at hinihimok silang sumugod sa Tartarus upang pigilan si Hyperion. Sa labis na pagkadismaya, si Zeus ay bumaba mula sa kalangitan. Galit na galit siya sa kanyang mga anak. Mabilis na humingi ng tawad si Athena, ngunit sinubukan ni Ares na makipagtalo, na lalong ikinagalit ni Zeus. Sa kanyang galit, hinampas ni Zeus si Ares hanggang sa mamatay.
Pagkatapos ay tumingin si Zeus kay Theseus at binalaan siya na walang Diyos na tutulong sa kanya muli at dapat siyang lumaban ng buong lakas. Samantala, si Hyperion at ang kanyang mga tauhan ay nagmarcha na sa malaking pader ng Tartarus. Tinanong ni Hyperion si Lysander tungkol sa lugar, mga depensa nito, at ang bilang ng mga sundalong hawak nito, pagkatapos ay pinaalis niya siya. Lumapit kay Hyperion ang aso na umatake kay Theseus kanina at iniabot sa kanya ang papyrus bow. Ang kawal na kasama ng aso ay nagsabi kay Hyperion kung paano lumitaw ang mga Diyos mula sa itaas at pinatay ang mga sundalo. Binalaan niya ang hari na ang balitang ito ay magdadala ng takot sa mga sundalo. Si Hyperion, na sakim sa kapangyarihan, ay pinapatay na lamang ang lalaki upang hindi kumalat ang balita. Matapos marinig kung paano iniligtas ng mga Diyos si Theseus, tinipon ni Hyperion ang lahat ng impormasyong nakukuha niya mula kay Theseus. Sa tulong ni Lysander, nalaman niya na si Theseus ay ipinanganak na walang ama, dahil ang kanyang ina ay ginahasa ng ilang mga taga-nayon. Ito ay pumukaw sa kanyang interes. Sa kabilang panig, sa pag-abot sa malaking pader, mabilis na nakipagkita si Theseus kay Helios. Pagkatapos ay dadalhin siya sa pinuno ng konseho. Sinabi sa kanya ni Theseus na ang papyrus bow ay nasa pag-aari na ni Hyperion at dapat nilang selyuhan ang mga tarangkahan at maghanda para sa digmaan. Ang pinuno ng konseho ay hindi naniniwala sa kanya, at hindi rin naniniwala na may mga Diyos, kaya siya ay tumanggi na lamang. Biglang, sila ay naabisuhan na ang isang sugo ay ipinadala ni Haring Hyperion upang talakayin ang mga tuntunin ng kapayapaan. Ang sugo mula kay Haring Hyperion ay kakaibang humiling kay Theseus na makipag-usap sa kanya. Habang nag-uusap si Theseus at ang sugo, ipinakita ng sugo ang kanyang sarili bilang si Haring Hyperion at hiniling kay Theseus na sumama sa kanya. Siya ay tiyak na ang digmaan ay pupunta sa kanyang pabor at nangangako na bibigyan si Theseus ng immortalidad. Tinanggihan ni Theseus ang alok na nagsasabi na walang tao ang hindi mamamatay, at lahat ng tao ay mamamatay sa pagdating ng kani-kanilang mga oras. Malinaw na ngayon na ang digmaan ay papalapit na. Kinabukasan, inihanda ng lahat ng sundalo ang kanilang mga sandata, kalasag, at baluti para sa nalalapit na digmaan. Sa labas ng mga pintuan ng malaking pader, libo-libong sundalo ni Hyperion ang naghahanda. Nagmarcha si Hyperion sa harapan ng kanyang hukbo at nagpaputok ng palaso. Gamit ang isang palaso, nagagawa niyang sirain ang napakalaking pintuan ng Great Wall. Biglang natakot ang mga sundalong kasama ni Theseus. Tumatakbo sila sa kabilang pader, natatakot, at ang ilan ay nagtatapon pa ng kanilang mga sandata para sumuko. Sa gitna ng kaguluhan, umakyat si Theseus sa pader at pinakalma ang mga natatakot na sundalo. Nagbigay siya ng talumpati upang patatagin ang kanilang mga kaluluwa, na sinasabi sa kanila na ang pagsuko ngayon ay mangangahulugan ng pagsuko hindi lamang sa kanilang buhay kundi pati na rin sa kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang hukbo laban sa napakalaking puwersa na lumalapit sa kanila. Isang malaking labanan ang naganap kung saan maraming tao ang namamatay. Naninindigan ang mga sundalong Hellenics at buong tapang na lumaban sa hukbo ni Hyperion. Sa panahon ng labanan, buong pagmamalaking nagmamarcha si Haring Hyperion sa mga tarangkahan at tumungo sa tuktok ng malaking pader. Doon, binati siya ng pinuno ng Hellenic Council, na umaasa pa rin para sa isang negosasyon, ngunit si Hyperion ay lumakad lamang at hiniwalay ang kanyang ulo mula sa kanyang katawan, pinatay siya. Pagkatapos ay pinuntirya ni Hyperion ang bundok na nasa kanyang harapan gamit ang papyrus bow. Narinig ni Theseus ang ingay mula sa ibaba at sumugod kasama si Stavros upang pigilan ang galit na hari. Pagdating nila sa itaas, huli na sila, habang itinutok ni Hyperion ang kanyang pana sa kulungan na naglalaman ng mga Titans at pinaputok ito. Nagising si Theseus pagkatapos ng pagsabog upang makita na ang kanyang kaibigan na si Stavros ay lubhang nasugatan. Ang mga Titan ay nakalaya at nakikipaglaban sa kanila. Ginagamit ni Stavros ang pana para tamaan ang isa sa kanila, ngunit mabilis siyang pinatay ng iba pang mga Titans. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga Diyos mula sa langit. Si Zeus, gamit ang hampas ng kanyang martilyo, ay kinuha ang papyrus bow mula sa pagkakahawak ng Titan, at nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga Diyos at ng mga Titan. Sa labas, nakita ni Theseus si Hyperion, at katulad ng mga Diyos at Titans, nagsimula silang maglaban hanggang sa kamatayan. Nagawa ng mga Titans na patayin sina Apollo at Hercules.
Matapang na lumaban si Poseidon at napatay ang marami sa kanila, ngunit namatay din siya sa kamay ng mga Titan. Pinanood ni Zeus ang kanyang anak na si Athena na ibinaon ng mga Titan, at sa sobrang galit, hinawakan niya ang mga kadene na humawak sa Tartarus at hinihila ang mga ito, umaasang gumuho ang mismong bundok at matatabunan ang mga Titan sa ilalim. Pagkatapos ng maraming paghihirap at isang mahirap na labanan, nagawa ni Theseus na talunin din si Hyperion. Tulad ng ginagawa niya, ang bundok Tartarus ay gumuho sa kanilang lahat. Pagkalipas ng ilang panahon, nalaman na si Theseus ay nakakuha ng isang lugar sa mga Diyos para sa kanyang katapangan na higit sa sinumang tao. Ginantimpalaan din siya ng isang anak na lalaki, si Akamas. Isang malaking monumento ni Theseus ang ginawa sa sentro ng nayon bilang parangal sa kanyang ginawang pagligtas sa maraming tao. Pinagmamasdan ni Akamas ang monumento ng kanyang ama nang may pagkamangha. Bigla siyang sinalubong ng isang matandang lalaki, ang lalaking minsang nagturo kay Theseus. Sinabi niya kay Akamas na ang digmaan sa langit ay darating at ang kanyang ama ay naruroon. Tumingin si Akamas sa langit at nakita niya ang libo-libong lalaki na nakikipaglaban. Nagsimula na ang digmaan sa langit. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.